Hi, magandang araw po muli sa inyong lahat for our second reading of the day. Tingnan naman po natin kung ano po ang makikita po natin sa ating second reading of the day. Sana po ay napanood niyo na po yung first, second, third kahapon at bago po kayo lumipat dito sa ating first kaninang umaga at itong second reading natin for the day, no? Bago po tayo, ayan, dapat po napanood na natin lahat ng ating mga episodes na hindi po natin napanood, no? At ayan, bago po tayo tumalon dito sa ating mga bagong uploads, no? Kamusta po kayo, no? Ano po ang pakiramdam nyo, no? Nakapag-comment na po ba kayo sa first reading kanina? Gustong-gusto ko pong marinig at mabasa ang inyong mga emotions, no? Bukas na po ang ating One Love a Day, no? So sana po ay panuorin nyo po lahat yan bukas ng gabi. Ipapalabas ko po ang ating One Love a Day, no? For those of you who would like to donate or magbigay po ng super thanks, I would really appreciate that from the bottom of my heart para po sa ating mga lolos and lolas na nasa kalye bukas ng Sabado, March 1. Yan, okay? 1, 2, 3, 4, 4, tayo, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Teka po hindi na umaayos ang ating mesa. Ayan, okay, 10. So, another 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Huwag niyo pong skip to kasi dito po tayo kumukuha ng energies sa inyong lahat. Okay, start na po tayo. For your first reading, you will have a reward and fruit of your labor. Lahat po ng pinaghihirapan mo ay magkakaroon na po ng rewards or magkakaroon na po ng gantimpala. Papalitan po ito sa iyo ng Divine Universe ng anuman ang deserve mo, no? Kaya ako po ay talagang natutuwa at ikaw po ay bibigyan ng magandang rewards sa lahat ng iyong paghihirap. Laging ganito ang nakapagkasunod nito, no? Samantalang siya, ilang beses na po nangyari to, no, na ang dami pong disaster, no, na mangyayari po sa buhay niya sa mga susunod na panahon. My God, the tower, no, yan po ang nabunot natin, yung the tower, no. Ito po ay talagang disaster sa buhay niya, pagbagsak po ng kanyang mga pangarap, pagbagsak ng kanyang buhay, pagbagsak po ngayon ng lahat sa kanya, no. Talagang ito po ay magugulat po siya na parang sunod-sunod po yung mangyayari sa kanyang mga disaster. Yung mga mangyayari po sa kanya ay technically talagang mahihirapan po ang taong ito, no. Hindi niya po aakalain na talagang ang tao pong ito ay talagang makakaramdam ng pagkabagabag, no, sa mga susunod na araw. Itong tao pong ito talaga ay mahihirapan po talaga siya, no? And there is this failure and defeat, no? Ang tao pong ito ay makakaramdam ng matinding pagkatalo sa tadhana, no? Hindi man po ikaw humihingi ng hustisya dito, pero ayan po ang mangyayari sa kanya.
sa lahat po ng dishonesty na ginawa niya sa iyo, yung pagiging unfair niya po sa iyo, ay talaga pong sabi ko po sa iyo, kakainin po siya ng buhay ng lahat ng ito, no? So technically, yung taong ito na nagyayabang, na nagsabi sa iyo na masasama, pinabayaan ka sa ere, iniwanan ka sa ere, ay makakaramdam ng tamang pagbalik sa kanya ng tadhana. Babalikan po talaga siya ng tadhana, whether i-wish mo man po o hindi, whether ikaw po ay talagang mabait ka, no? Somehow talagang at the back of your mind, minsan makapag-isip ka po na sana makarma siya, ganyan, pero at the back of your mind, mabuti ka talagang tao, konting maaawa ka din sa taong ito. Kaya yan po yung nakikita ko, no? There is this unity, partnership, and connection. Naiisip niya po ngayon yung inyo din pong naging samahan, at every time po na naiisip niya yung samahan nyo, yung kabutihan mo sa kanya, yung pagiging generous mo sa kanya, na lahat po ng ginusto niya ay binigay mo, lahat ng klase ng pag-aalaga ay binigay mo, siya po ay nakakaramdam ng frustration. Ayan, no? Talagang yung frustration po sa kanya ay talagang sasabihin ko sa iyo ay tumitindi po, no? Tumitindi po yung kanyang frustration, yung kanya pong frustration, hindi niya po yan maialis, no? Natatakot din po siya na sa mga susunod na araw siya po ay magkaroon ng fear of change. Playing safe lang po ang taong ito. Hindi rin naman po niya kaya totally, no, na parang iniisip, hindi po kaya nitong taong to mag-isa, no? Hindi po kaya nitong taong tong magsakripisyo, hindi po kaya ng taong ito lahat po ng mga dumadating sa kanyang malas ngayon, hindi niya rin po kinakaya. Takot po itong taong to na maghirap, takot po ang tao na to na mag-sacrifice, at talagang sa nakikita ko po ay magulo po itong taong to, no? There is this stress, burnout, and restlessness, no? Talagang ang taong to ay nakakaramdam po siya talaga ng matinding dagok, no? Parang pagod na pagod siya, hindi niya alam kung ano ang gusto niyang gawin sa buhay niya, at totally ay nahihirapan siya. Sorry po, uminom ako. Para natutuyuan na kasi ako. So, sa nakikita ko po dito, ang taong to ay punong-puno ng stress, punong-puno ng burnout, at talagang hindi niya po kinakaya, no? Meron din po ako nakikita dito na lack of balance, no? Ang tao pong ito ay patuloy na nakakaramdam ng pagkabagabag, no? Talagang itong taong to ay hindi po siya nasasaktan din po ito, no? Totally, ito po ay nasasaktan. Ito po ay nakakaramdam ng matinding tensyon. Nang lamig po ito sa iyo, no? For some reason, medyo nakaramdam ako dito din sa baraha mo na siya po ay nakaramdam ng gustuhang umalis sa feeling mo, mag-move forward nang wala ka, pero alam mo po, at the end of the day, ang taong ito ay makakaramdam ng matinding dissatisfaction, no? And lack of inner joy. Ang taong ito ay makakaramdam ng sobrang hindi po siya masaya sa buhay niya, no? Sobra pong wala po yung, alam mo, yung saya na nanggagaling sa kaibuturan ng iyong puso, yung unconditional happiness na kahit anong dumating sa iyo, hindi ka matitinag, masaya ka pa din. Wala po siyang ganon. Fake po ang happiness nito, false success, fake ang happiness nito. At talaga naman po, sasabihin ko sa iyo na talagang hindi niya po inaakala, pero talagang ang taong ito ay talagang makakaramdam ng matinding pagkabagabag, no? Whether you like it or not, ang tao pong ito ay mahihirapan sa mga susunod na sandali sa kanyang buhay. Talaga pong sabi ko sa iyo, siya po ay malulungkot. Talagang hindi niya po alam
kung ano po ang kanyang gagawin sa mga panahon na ito, no? Talagang siya po ay nakakaramdam na lungkot po siya. Loneliness and isolation. Talaga pong ina-isolate po nito yung kanyang sarili. And I tell you, ang taong ito po ay pagod na pagod sa lahat ng problemang dumarating sa kanya. Ayaw niya po talaga ayaw niya pong isipin na siya po ay may pinagdadaanan, ano? Talagang ito po ay there is this emptiness and emotional loss, no? Ang taong ito ay nakakaramdam ng deep emptiness and emotional loss. Para po wala siyang maramdaman, parang wala po siyang emotions, at talagang yung emptiness niya, para na siyang naiiyak na hindi niya alam kung ano po ba ang kanyang hindi niya po alam kung ano yung nararamdaman niya. Hindi niya po alam kung ano yung makakapagpasaya sa kanya. Hindi niya alam anong direksyon ang buhay ang gugustuhin niya para siya ay makaramdam ng totoong saya, no? As long as hindi ito marunong makontento, I will tell you, hindi po siya makakaramdam ng totoong saya. There is this lack of direction. Panay conflict po ang nangyayari sa taong ito ngayon. At sa nakikita ko po ay mas malulungkot pa siya sa darating na panahon. Ano? Ang taong ito ay makakaramdam ng pagkabagabag, at talagang sinasabi ko sa inyo ay meron tong fatigue and exhausted siya sa mga bagay-bagay. No? Ang taong ito ay talagang makakaramdam ng pagkabagabag, no? Talagang hindi niya po yan alam, at hindi niya po alam kung kailan, saan, at anuman ang kanyang ginagawa, no? There is this no closure and incomplete, no? Ang taong ito ay walang ang taong ito po ay wala po siyang closure. Talagang hindi pa po kayo tapos. Maybe magkikita pa rin kayo nito, at mag-uusap talaga pa rin kayo nito, no? Naglalaylo lang po, pinapalaylo niya lang po ang panahon, at talagang sa darating na araw ay talagang ito po ay makakaramdam talaga ng kakulangan because of your out of touch. For some of you na walang communication, itong tao pong ito ay talagang makakaramdam ng lungkot, no? At hindi po natin yan maiiwasan. Talagang malulungkot at malulungkot siya hanggang hindi kayo nag-uusap. Wala po itong hindi niya po maiisip yung kanyang gagawin, ano? Talagang mahirap po para sa kanya yung pakiramdam na ganito, no? So, kung ako man po sa kanya, no, dapat siya po ay makipag-usap na sa'yo, no? Kaya hanggang hindi po siya nakikipag-usap sa'yo, for your last card, there will be unresolved issues and emotional baggage. Napakarami po niyang magiging unresolved issues. Sa ngayon pa lang po, ang dami niya ng unresolved issues. Paano pa po yung mga susunod na panahon? Okay? Dala-dala niya po ito hanggang hindi po siya nakakahingi ng tawad sa iyo, ay dala-dala niya po ito talaga. Okay? So that's it for your second reading for the day. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pakikinig. And if you like this video, can you please give me a like and comment down below para naman po alam ko kung ano po ang inyong mga emosyon. Right at this very moment, gusto ko pong mabasa kung ano po ang inyong mga emotions. Okay? And for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena. That's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan na ating video. Diyan nyo lang po ako makokontak. That is my only official and legit FB and Messenger account. And para naman din po sa inyong lahat, no, gusto ko lang din pong sabihin na meron din po tayong scammer ng Lady Elena, no? Pero hindi na po siya ganun ka-active. Di ko lang po alam. Wala pa ako na masyado nababalitaan ngayon. Maybe because of kaka-announce ko ay
naging aware na po yung ating mga taga-subaybay, no? So ang nakikita ko po dito ay talagang, sabi ko nga po sa inyo, ang nakikita ko po dito ay talagang medyo humihina na po siya at marami po siyang mga ginagamit naman na iba ng mga doktor na ganyan, lumipat kay doktor ganito. Basta mag-iingat po kayo sa scam. Okay? Para naman po sa aking mga ever loyal, solid, and faithful na Lady Elena family, I love you all from the bottom of my heart. I really love you. At nagpapasalamat po ako sa lahat po ng suportang patuloy nyo pong ibinibigay sa akin. Maraming salamat po. And please, no skipping of ads. Tulong nyo na po sana yan sa ating channel dahil bukas na po yung One Love a Day natin. No, every year po may ganyan tayo. 4 times a year natin yan gagawin. And bukas po yung first ever na ating One Love a Day. Kaya sana po patuloy po kayong sumuporta sa atin para ang ating advocacy sa mga lolos at lolas na pinabayaan na po ng kanilang mga anak, pamilya sa daan ay atin pong maparamdaman ng pagmamahal natin kahit sa loob lang po ng isang araw, no? Ay maging priority po natin sila. Kaya bukas na po yan para sa ating One Love a Day. And para naman po sa inyong lahat, no, na yung hindi nag-skip ng ads, marami po salamat, parte po kayo niyan. At sa lahat po ng nagbibigay sa akin ng super thanks, maraming salamat po. And for those of you who would like to donate for One Love a Day, you can just message me po at sa aking personal na ayun sa official and only legit FB and Messenger account. I would really appreciate that para mas marami po tayong matulungan na mga lolos and lolas kasi kami rin po ay nagbibigay ng sobrang donasyon para po sa mga pambili nila ng gamot. Okay? Thank you so much po at maraming salamat po sa inyong lahat. And to my ever loyal na mga kapamilya, salamat po. We are now approaching 20,000 subscribers. Kaya thank you so much from the bottom of my heart. And ang lagi ko naman din pong payo sa inyo is just to live one day at a time. You do 3 things that will make you happy for the day. Prioritize yourself, make yourself happy, and sana po ay lagi niyo pong iisipin na kayo po ay blessed, na tayo po ay buhay pa, no? Be grateful. Sabi ko nga po sa first reading kanina, mag-pray po kayo lagi po pagising nyo at talagang mararamdaman nyo yung paggaan ng inyong kalooban. Okay? God bless you all and I love you all. Always choose to forgive yourself and always choose to love yourself because self-love is still the best love of all. And you have to realize that life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. Huwag po kayong malulungkot ha. For the meantime, panoorin nyo muna po yung mga videos na na-upload natin na hindi nyo pa po napapanood. Okay? At babalik po ako for another set, for our third set of reading for today. God bless you and I love you all from the bottom of my heart. Bye! May update po, may nagpanggap pong subscriber natin na siya po ay magpapahula sa fake na Lady Elena, kaya ayan, hinihingan po siya ng $80 at ang cell po niya ay nabigay at nakuha. Ang pangalan niya po sa cell ay Julian Albert, no? Siya po ay may cell account din, kaya mag-iingat po kayo. Ayan po, no, kung sino man po yung scammer na Julian Albert na yan, no, iinsensuhan po natin yan para siya po ay makonsensya. Kung wala man po siyang konsensya, at least po bumalik sa kanya lahat po ng kanyang ginagawa at maling-mali po yan, ano. Basahin niyo po lahat yan, makikita niyo po, ayan po ang cell number niya at Julian Albert na yan, ano, para po talagang mai-report din po natin yan na siya ay gumagamit ng cell account na Julian Albert.
Mag-ingat po kayo. Ayan po yung number niya. Ayan po yung pangalan niya. Huwag po kayong magpauto. Nakita nyo naman po, no, napakalayo po ng pangalan ko sa pangalan ng pinagsisendan nyo po ng account o ng pera. Kaya mag-ingat po kayo at beware sa scammer na to. At talagang ayan po, pinost ko po ang kanyang pangalan dito para maging babala po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At mag-ingat po kayo, paki-report po ang page na yan, ang messenger niya na Lady Elena. Maraming salamat po and God bless you all. Ayan, sa susunod po makikita niyo yung account niya na i-report niyo. Salamat po na marami. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link. Buksan mo yan at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari. Ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo. Tulungan nyo po ako. I-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang mabiktima pa. No? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.